Welcome back again mga idol, dito sa BJM Backyard TV. So for today's video, pag-usapan naman natin kung bakit nga ba mahal yung mga full bloods, kung bakit nga ba tayo nag-i-import, at kung ano po ba yung meron nga po sa pag-aalaga ng mga full blood bower, mga full blood bowers, yung mga dapple bowers, yung mga red bowers, at yung mga traditional bowers po. So pag-uusapan natin ngayong araw mga idol kung bakit po mahal yung mga gantong full blood. So samahan nyo ako, let's go! So eto nga mga idol, isang magandang araw po para sa ating lahat. So naisipan ko nagawan nga ng video content. Eto nga pag-uusapan natin ngayong araw na kung bakit nga ba mahal yung mga full blood at kung bakit nga ba tayo nag-i-import ng mga full blood at kung bakit hindi natin mas tangkilikin yung mga Philippine goats kagaya nga ng mga native. So eto kasi yung mga full blood, eto yung mga 100% full blood breed na mga bowers na ini-import nga po natin sa ibang bansa. So kaya i-import natin, nagkakaroon po tayo ng mga stocks dito sa Pilipinas, then dumadami na po ng dumadami. Then yung iba po, kaya po sila bumibili ng mga full blood. Kaya po talaga sila nag-i-invest para nga po ma-upgrade po, kaya mas mapataas pa po yung antas ng pag-aalaga nila ng kambing. So halimbawa, meron lang sila mga native upgraded. So nabili sila ng full blood bower back. So yung back nila ba full blood. Then na-upgrade po nun yung mga lahi ng mga upgraded nilang doe, yung mga inahin nilang native, nalalahian ng full blood. So lumalaki yung karne at na-upgrade po ng unti-unti po yung breed po nung kanilang mga alaga. So yun po yung number one na purpose kung bakit po sila bumibili ng full blood is para nga po ma-upgrade yung lahi ng mga kambing nila, yung mga native. Kasi yung mga native naglalaro lang po sa 15 to 25 kilos. So pag nalahiyan ng full blood bower back, mas lalaki po yung karne. So baka maging 30 to 35 kilos, magiging 40 kilos, yung mga matured age. Pag na-upgrade nga po, gamit nga po yung full blood bower back. So mas malaki pag kinatay natin. Then ngayon, kinakatay nga po ba itong mga full blood? So yung mga full blood po, hindi pa po sila kinakatay sa ngayon. So yung purpose po para mag-alaga ng mga full blood is para paramihin nga po. Then syempre makapagbahagi tayo at makapagbenta sa ibang mga nangangailangan. So mas maganda po kasi yung pag-aalaga ng full blood. So hindi naman sila ganun kaselan. Maganda po yung mag-aalaga ng full blood dahil maganda nga po yung bentahan. So kalimitan, yung iba mas pinipili nga mag-aalaga ng full blood kaya ko nga po. So nagsimula ako sa native, unti-unti in-upgrade ko hanggang makapag-aalaga ako ng mga full blood kasi mas maganda po yung demand ng full blood, mas maganda yung bentahan. Kumbaga iisa yung panahon natin. Kumbaga si Juan at si Pedro, si Juan nag-alaga ng native sa loob ng 2 taon. Nakakapagbenta lang siya ng mga anak ng 3K to 5K. So ganun lang yung presyo nga ng mga native na alaga ni Juan. Pero ito si Pedro nag-alaga ng mga full blood, so nakakapagbenta siya ng backling na 3 to 4 months. Meron na siyang 35,000 sa isang backling. Then nakakapagbenta naman siya ng 75,000 sa isang full blood doeling. So yun nga mga idol, so talagang malaki po yung difference ng presyo nga ng native tsaka full blood. So alam naman natin na talagang may kamahalan po yung mga full blood. So parang ano lang yan, parang sa mga manok. So kung gusto mo na mag-alaga ng mga hybrid na manok, kinakailangan mo talaga mag-invest, kinakailangan mo bumili nung may presyo talaga, yung medyo may kamahalan. So lahat naman talaga tayo kinakailangan mag-invest bago natin mabawi yung ating mga puhunan. So kung halimbawa naman low budget ka tapos may kakuriputang ka, gusto mo lagi yung medyo mura, so bibili mo mga native, wag kang mag-expect na mabebenta mo yun ng kagaya ng mga presyo ng mga full bloods na humahalaga ng mga 35,000 pataas. Mabebenta mo lang yung mga native sa halagang 5,000 pababa. So depende sa laki, minsan nabebenta lang ng 3K, 2,500, 4,000 hanggang 5,000. Pero yung mga full blood, mabebenta talaga natin ng 35,000 yung 3 to 4 months backling. Pero yung doeling po talaga, iba po palagi yung presyo ng doeling. Yung mga babaeng kambing, iba yung presyo sa barako. Mas mahal po lagi yung mga doeling o yung mga babaeng kambing kumpara po natin sa mga barako. Kasi nga, yung mga doeling na full blood, halos nagkahalaga po yan na 75,000 pataas. So kahit mag-canvas po kayo sa iba. Then yung mga ini-import naman natin ng mga full blood bower doe, nagkahalaga po mga yan ng 95,000 to 120,000. So minsan meron pang mga 110,000. Yun po yung mga price range po ng mga full blood bower doe. So talagang may kamahalan po talaga pag nag-import kayo. Then halimbawa naman gusto nyo po na simula na goat farming at ang budget nyo po is low budget lang kayo. So subukan nyo lang po na bumili ng mga upgraded na
kambing, yung mga inahin na upgraded o kaya mga native na inahin, then bumili kayo, mag-invest kayo ng isang full blood bower back. Kinakailangan po talaga kasi yung back mo full blood o kaya talagang nasa pure breed na. So kahit mga upgraded yung mga inahin mo, kahit mga upgraded yung mga pansimula mo, kahit mga native, mas na-upgrade po yung lahi nung mga inahin mo na nabili mo. Kumbaga meron ka lang isang full blood na barako, tapos mga upgrade lang yung mga inahin, mas na-upgrade po yung lahi. At talaga ngayon po yung main purpose natin kung bakit tayo bumibili ng mga full blood. So mas maganda rin naman po kung halimbawa marami na kayong experience sa pagkakambing at na-experience na po yung iba't ibang mga sakit, na-experience na yung pag-aalaga. Mas maganda na po talaga na mag-invest nga sa full blood. Kasi sabi nga ng iba, isa naman yung panahon ng pag-aalaga, ba't hindi nyo pa subukan na mag-ipon at bumili nga ng full blood? Kasi kahit sabihin natin itong mga full blood na to hindi pa kinakatay, talaga pinaparami natin kasi marami nabili talaga ng mga full blood. Kasi kung iisipin natin ba't nga ba mamahal pero hindi man kinakatay, ang pinaka-purpose po niya ng mga full blood natin yan, kaya hindi pa po kinakatay dito sa atin, pinaparami po natin ng pinaparami. Syempre pag pinarami natin yan, mabebenta natin yung mga anak hanggang tutubo tayo, makukuha natin yung puhunan, hanggang maanganak na uli, mabebenta uli natin yung mga anak kasi mataas nga ang demand, makukuha uli natin yung mga tubo natin. Then pag matanda na sila, tsaka yung talagang alam na natin na wala nang saysay, hindi na talaga sila mga anak, mature na. So doon po pumapasok yung pagkakataon na pwede na po natin silang pagretiruhin o kaya pwede na natin silang katayin kasi nga hindi na sila mga anak at talagang kung baga pang slaughter na lang talaga sila, pangkatay na lang dahil nga wala na silang saysay, matatanda na, tapos hindi na maanak, mature na, retiro na. Doon na po pumapasok yung time na pwede na natin silang katayin, na pwede na nating ibenta yung mga karne nila sa palengke o sa ibang mga bumibili ng karne ng kambing. Din yung mga native naman talaga kasi, ayan lang yung mga kalimitang pangkatay natin, yung mga upgraded na barako, kinakatay natin yan, ginagawa nating kinakarne talaga natin. At kalimitang bihirang-bihira po tayong magkatay nga ng mga full blood bower back kasi pinaparami natin yan. Ngayon, pagka wala ng saysay tsaka medyo may edad na, saka lang po natin kinakatay. So maganda talaga yung pag-aalaga ng full blood. Hindi naman sila ganun halos kaselan. Kinakailangan lang din nila ng sapat na tamang pag-aalaga, maayos sa bahay. Tapos kahit pa paano hindi sila napapabayaan. Kahit minsan ka lang magbigay ng vitamins, hindi naman kinakailangan na lagi nagbibigay ng vitamins. Kumbaga, kinakailangan lang meron kang tamang pag-aalaga. May mga simple gamot ka, mga basic needs sa mga alaga natin gaya ng mga molasses, feeds, tapos yung mga konting halo sa tubig, yung mga multivitamins, electrolytes. So kahit minsan ka lang naman magbigay niyan, mahalaga meron kang backup na mga gamot na pwede mong gamitin once na nagkasakit sila. Mas maagapan po natin yung mga pwede mangyari. So maganda talaga na halimbawa gusto nyo magkakambingan, importante po talaga na magsimula ka muna sa mababa. Mag-aalaga ka muna ng mga native, upgraded. Then once na nakakain ka na ng experience, unti-unti mo na nalalaman yung sistema, unti-unti mo na nalalaman yung kalakaran ng bentahan at yung pag-aalaga. Pwede ka na mag-upgrade ng paunti-unti ng pag-aalaga ng kambing. Gaya ng halimbawa, native ka nagsimula, pwede ka na mag-upgrade ng mga alaga, bibili ka ng mga upgraded, F1, F2, F3. Then unti-unti mo nang bibilhin yung mga pure breed, full blood. So yun yung magandang sistema kasi doon ako nagsimula. Dati mga kambing ko dito, mga native lang, tapos na-upgrade ng unti-unti, tapos nakakabili na ng mga pure breed, hanggang nakabili tayo ng full blood. Unti-unti lang po tayong nakaka-adhika. So yun talaga yung main purpose kung bakit tayo bumibili ng full blood, para po ma-upgrade yung lahi ng mga kambing natin kung mga upgraded lang yung inihin natin. So maganda yung mga full blood bower back para laging upgraded. So pangit po na pagka halimbawa magbe-breed ka, yung mga inahin mo hybrid pero yung back mo mga upgraded lang, pangit po yung madadowngrade. Kinakailangan lagi mataas yung dugo ng barako dun nga sa mga inahin na gagamitin mo. Then kung halimbawa naman gusto mo na mag-alaga na ng mga full blood to full blood, kinakailangan yung barako mo full blood, then yung inahin mo full blood din para 100% full blood yung lalabas. Pero kung once na yung kambing mo pure breed yung inahin mo, full blood naman yung barako mo, so pure breed pa rin po yung kakalabasan nun kasi yung kabilang side, yung pure breed na inahin mo, dumaan siya sa pag-upgrade yung breed niya. Kumbaga naging pure breed siya dahil dumaan po siya sa upgrading. Pero yung once na mag-breed ka ng full blood to full blood, 100% full blood po yung lalabas. Ang pinagkaiba lang po ng pure breed sa full blood, yung pure breed po dumaan sa process po ng upgrading. So ina-upgrade yung lahi nila hanggang maging pure breed. So yung mga pure breed nasa 98%,
hanggang 96%. So 96% F5 na po yan. Then 98% ay na po yung tinatawag nating F5, kinuros natin sa full blood, kakalabasan na niya 98% o F6 po. Yung kumbaga ay na talaga yung almost yung mukha full blood na, pero hindi natin sila masasabi na full blood dahil nga po dumaan sila sa proseso ng pag-upgrade o kaya pure breed talaga sila. Tapos ikinuros lang natin sa full blood, talagang hindi po sila magiging full blood mga idol. Ma-attain nila yung 99% o kaya yung 98% at saka yung itsura ng full blood, pero kahit anong mangyari, hindi sila magiging full blood dahil dumaan nga po sila sa sistema ng pag-upgrade. Ayun po yung pinagkaiba ng full blood to pure breed. Yung full blood po kasi sa madaling sabi, 100% yung full blood, 100% breed ng bower. Then yung pure breed naman, nasa 96% to 98% po. Kumbaga hindi nila ma-attain yung 100%, full blood lang yung makaka-attain ng 100%. Kasi yung pure breed nga, dumaan nga po sa upgrading at talagang kumbaga malawak po yung ibig sabihin ng pure breed. Talagang dumaan po sila sa upgrading, kaya po masasabi natin na malaki yung pinagkaiba ng pure breed sa full blood. Pero in terms sa looks at sa mga itsura talaga, halos hindi po nagkakaiba yung mga pure breed talaga, kasi minsan nagbumukha ng full blood. So depende na lang sa breeder. Depende na lang po sa honesty, sa pagiging honest ng breeder na bibilhan nyo po. So minsan baguhan ka, bumili ka ng full blood, ayun pala pure breed pala yung nabili mo, hindi pala sinabi sa iyo na pure breed lang yon, sinabi sa iyo full blood, pero ang nabili mo pure breed lang pala. Ayun na mahirap, kaya kinakailangan kung halimbawa bibili kayo ng full blood, hingin nyo yung copy ng pedigree ng mga magulang. Kung halimbawa imported, kalimitan naman kasi talaga pag full blood may mga pedigree yung mga magulang. So napakahalaga na kukunin mo yung copy ng pedigree ng mga magulang, then bago mo bilhin yung kambing na bibilhin mo, para makasigurado ka, alam mo yung pinanggalingan ng lahi, alam mo yung bloodline, at 100% alam mo na full blood talaga yung bibilhin mo. Kasi pag pure breed mahirap kasi pag pure breed kasi halos itsurang full blood na yan, pero talagang dumaan lang sila sa upgrading at talagang pure breed lang sila. Minsan kasi may mga hindi honest na sellers sa mga baguhan, nasasamantalan nila, nabebenta nila yung mga pure breed nila, sinasabi nila full blood, pero yung pala pure breed, magtatagalan yung pinapagbentahan nila na hindi ba maalam, na newbie, natuto. So aral na yon sa kanila, at saka mahirap na masira sa mga buyer o sa mga customer, kasi once na niloko mo sila, para sa akin kasi yung mga newbie, yung mga baguhan, once na naloko ng mga veteranong magkakambing o kaya ng mga mapanamantala, pagtatagalan darating yung panahon na matututo rin sila, marirealize sila na ito palang binili ko pure breed lang pala, hindi pala to full blood. So naloko ko nung nabilihan ko. So yung nabilihan mo naman ngayon, papangit yung magiging feedback niya, so masisira yung image siya pagtatagalan kasi hindi siya naging honest. Kaya yun yung napakahalaga, yung pagiging honest at pagkakaroon ng tiwala. A few moments later. So mga idol, so yun na lang muna para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong lubos sa panonood, and shoutout po sa mga solid na sumusuporta dyan sa atin. Maraming salamat po sa inyong lubos sa panonood, and God bless.